Alam and confirmed na natin ngayon na nakaka-buff, mas nakakapagpalakas pa ang Abyss Mark Seal kapag tumataas ang iyong rank, or sabihin na natin na kapag naka-enter ka na ng Holy Knight rank tulad na lamang nitong si Harald. Naramdaman niya na umaapaw sa kanyang buong katawan ng power to the point na kinilabutan nga siya dahil dito. Just what if na-reach din ni Shanks ang ganong klase ng contract? Ang napaka-OP, napakalakas na Shanks na kilala natin ngayon na nabanggit pa nga ng mga Giants na nira-rival maging ang pinakamalakas na outburst ng haki ni Joy Boy. Just what more kung meron din siya ng Abyss Mark Seal na meron ng mga Holy Knights. Specifically ang Deep Sea Seal. Tunay na kakilakilabot na ngayon si Shanks. Kung ngayon nga kinatatakutan siya maging ng mga Gorosei, paano na lamang kung nakuha niya pa ang marking na yon? Kung nakuha niya pang buff mula kay Imu. Pero kaakibat nga din ito guys ang isang napakabigat din na kapalit, at yun ay ang total obedience kay Imu Sama. Wala silang magagawa, hindi nila makokontra kung anong gustong gawin ni Imu dahil makokontrol sila nito 100%, tulad na lamang ng nangyari kay Harald. At first, kaya pa nila itong i-resist gamit ang overwhelming din nilang willpower, but only temporarily dahil nakita naman natin kahit nagagawa yung i-resist ni Harald, alam niya na hindi magtatagal mati-take over ni Imu ang kanyang consciousness at hindi niya talaga makokontrol ang kanyang katawan. Rason kung bakit nga bago pa man lamang yun mangyari, ipinatawag niya na si Harul at itong si Loki. However, that is not a topic na dapat nating pag-argumentohan dahil in the very first place, wala talagang balak si Shanks na maging alagad ni Imu. Isa lamang yon sa mga sacrifices, sa mga risk na tinake niya para makuha ang necessary information na kailangan niya sa Holy Land ng Marijoa. Kung ano man ang information na yon, natalakay natin yon sa ating previous video na in-release natin noong Tuesday. Kung gusto nyo yung mapanood, ilalagay ko sa pinned comment ang link. However, madami tayong ibang mga bagay na hindi gaanong natalakay, hindi gaanong nasilip sa latest chapter. Tulad na lamang ng kung paano ba talaga nagdaan at kung paano nangyari ang pag-capture nitong si Shanks dito kay Loki. Napaka-interesting nun guys, especially dahil alam natin na pinagtulong-tulungan nga itong si Loki ng lahat ng mga Giants, hindi pa rin nila ito kinaya. Kinailangan pa nila ang tulong ni Shanks para lamang makapture si Loki at maitali sa Underworld sa mismong Treasure Tree Adam. Pero ang tanong, ipapakita ba ni Oda ang fight scene na yon o i-off-screen niya lamang yon? Sana hindi dahil sayang na sayang ang bakbakan na yon. Also, nalalapit na rin naman ang pag-release natin ng chapter 1169, kaya most likely kung hindi tayo magbabalik sa present timeline na inaatake ni Imu ang Elbaf, madadaanan pa natin ang bakbakan na yon. Dahil at this point sa pagtatapos ng chapter 1168, we already got the full circle kung saan nagsimula ang ating flashback, kung saan nagsimula ang backstory sa pagkamatay ni Harald, doon na din nagtapos ang latest chapter. Napaka-tragic lamang ng ending nitong si Harald dahil isipin nyo guys, in the very first place, nagawa at na-achieve niya unti-unti ang kanyang goal. Ang linisin ang pangalan ng mga higante, ang pangalan ng mga giants at ng Elbaf Kingdom mula sa marahas nilang nakaraan, mula sa napaka-violente na tingin sa kanila ng buong mundo. Ngayon kahit papano naintindihan na sila ng mga tao, meron ng tama at maayos na interaksyon sa kanila. Maging ang mga goods mula sa Elbaf Kingdom ay kinukuha ng mga tao at nagpapalitan sila ng mga produkto. Pero sa pagkakataong ito, hindi pa talaga na-achieve ditong si Harald ang kanyang pinakang goal. Pero bago pa man lamang yun makamit, namatay na siya ng dahil sa kagagawa ni Imu. At the very same time, nakita din natin sa chapter na yon ang pagkamatay ni Ida. Sa loob ng dalawang chapter, dalawang napakalungkot na pangyayari. Nakita natin doon na si Ida talagang isa sa pinakamalaking factor, ang dahilan kung bakit nag-initiate itong si Harald na baguhin ang imahe ng Elbaf Kingdom. Dahil kung hindi kay Ida, sa tingin nyo ba guys, papasok sa isip ni Harald, especially dahil napakasira ulo niya noon. Dahil dito, kahit papano, nalinis talaga ni Harald ang pangalan ng mga higante, kapalit ng buhay niya nang dahil sa panlilin lang sa kanya ni Imu. Pero nakita din natin doon na hindi naman ganon katanga, hindi ganon sinayang ni Ida ang pangalan ng mga higante. Kahit papano binanggit niya pa nga kay Harald bago siya mamatay na sana at dapat daw ay hindi inalis nitong si Harald ang pride of warriors ng mga giants. Kahit papano dapat hindi nila inalis ang kanilang military power para na din siguro sa kapakanan ng kanilang bansa. Pero in-overlook yun nitong si Harald.
Sinabi niya na isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi sila makapagpakasal at kung bakit nananatili pa rin ang tingin ng mga human sa kanila bilang mga violent creatures. Na at some point, na-witness niya naman guys, nag-backfire talaga ito. Pero kahit papano, kudos pa rin dito kay Harald dahil kahit alam niya na mamamatay na siya, hindi niya sinunod ang inuutos sa kanya ni Imu. Bagkus gumawa siya ng paraan para i-prevent ang mas malala pang possible na mangyayari. Another thing na siguro ay hindi niyo naisip guys is that binanggit ni King Harald bago siya mamatay, bago pa man lamang siya ma-promote sa pagiging isang Holy Knight na nagbabalak na siya na ilipat ang kanyang crown, na pumili na ng susunod na magiging king ng Elbaf Kingdom habang siya ay gagampanan ng kanyang tungkulin bilang isang ganap na Holy Knights. However, hindi ngayon nangyari at maging ang pagpili niya ng susunod na Crown King ng Elbaf Kingdom ay hindi niya na nagawa. Dahil alam din natin na sa pagiging isang Holy Knight, hindi na binigay sa kanya nitong si Imu ang responsibility at ang authority na pumili ng susunod na magiging hari ng Elbaf Kingdom. Binanggit niya yun mismo, hindi daw si Harald ang gagawa nun kung hindi siya mismo. At nakita din natin guys sa present timeline na pinili niya si Dori at si Brogy, na ayon dito kay Imu, ang Blue Ogre Dori at ang Red Ogre Brogy daw ang panibagong king ng Elbaf. For some unknown reason na I cannot say for sure dahil hindi pa sapat ang details na nalalagap ko para patunayan yon. Pero paano na lamang kung sakali na naibigay pala nitong si Harald ang titulo na yon dito kay Loki at hindi lamang nila yung ginagampanan dahil tangi ang nakakaalam lang nun ay itong si Loki at si Harald. Knowing na dadalawa lang naman ang anak nitong si Harald, si Hyrule at si Loki, and even up till now wala pa silang itinuturing na king sa loob ng Elbaf Kingdom. Kung ako papipiliin, of course Loki, pero base sa kanyang attitude, sa kanyang logic, mag-hesitate si Harald for sure na ibigay dito kay Loki ang kanyang korona. Isa din sa mga bagay na nakakapagtaka dito guys, alam naman ni Saul kung gaano kasama ang utak ng world government. Bakit hindi man lamang niya winarningan itong si Harald sa mga pinaggagawa nito dahil alam naman niya kung anong ginagawa ni Harald. I-share niya yon mismo dito kay Saul. Tinulungan pa siya ng mga giants na i-recover ang mga aklat, ang mga studies niya mula sa Ohara. Pero bakit ganon? Hindi man lamang niya pinagbantaan nitong si Harald. Posible ba na ang rason dito is that pinagkakatiwalaan niya si Harald na magagawa itong paniwalaan ng world government na magagawang i-take over ni Harald ang trust ng world government. But most likely, isa ito sa magsisilbing plot hole ng kwento. But what do you guys think? Also guys, by this coming Tuesday, maire-release na din natin agad ang spoilers para sa One Piece Chapter 1169. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at natin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.